Si Noe, ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Noe. Si Noe ay makadiyos. Siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahunan niya. Imagine? Kaya yun nga, tama nga yung pangunawa ko na mas marami ang taong masama kaysa yung spiritual na bagay, no? O makadiyos. May pagmamahal sa Diyos, may takot sa Diyos. Kunti lang kasi mahigpit kasi ang Diyos, ano? Mahigpit siya eh. Ayaw niya yung mga maglasing, ayaw niya yung magsugal. Marami siyang ayaw. At yan po ang kinalulugdan ng mga natural person, mga makamundong tao. Kaya hindi po nakapagtataka dahil sa unang panahon pa lang ay may ganito na po, no? Lalo na at hindi naturuan ng tama po. Yun bang paano talaga sumunod sa Panginoon? Paano talaga tayo maging totoong anak ng Diyos? Akala lang natin na dahil sumampalataya tayo at ang gawain natin ay hindi rin ayon sa kalugod-lugod sa Diyos ay talagang okay na yun. Talagang anak na tayo ng Diyos. Pero alalahanin po natin na meron pong niligtas na wala pong gantimpala. So ngayon, kung niligtas na walang gantimpala, isipin na lang natin ano yun, no? Ano ating maramdaman. Dahil para sa akin po, yung gantimpala ay banal na espiritu sa atin. Kung sa akin lang pong pangunawa, ano? Dahil naisip ko rin po, pag talagang anak tayo ng Diyos, sumampalataya tayo, ay anak tayo ng Diyos. Kahit na gumawa ng masama. Pero anak ng Diyos na, yun nga, hindi sumusunod sa Kanya, di ba? At dahil anak siya ng Diyos, hindi sumusunod, wala siyang gantimpala. Pero yung mga taong anak ng Diyos at sumusunod, may gantimpala. So sa ngayon pa lang, hindi lang kahit wala pa tayo doon sa kabilang buhay, kahit nandito pa lang tayo, meron na tayong gantimpalang matatanggap. At para sa akin, sa pangunawa ko, yan yung Holy Spirit na tumatahan sa isang tao. Yun ang gantimpala niya. Dahil sinabi, pag meron na tayong Holy Spirit, tayo ay tunay na anak ng Diyos at magkaroon tayo ng kapangyarihan. Hindi po kapangyarihan na para po ipagmayabang natin kung ano man yung ibinigay sa atin na regalo po. Hindi ka po magkatanggap ng gift of the Holy Spirit kung hindi po siya tumatahan sa iyo. Yan po ang sa naunawaan ko. Kaya sinishare ko lang po, ano? Dahil sa atin yan tatahan talagang espiritu, naniniwala po ako diyan mga kaibigan. Kaya nga, nagtatanong ako sa mga ibang magtuturo kung sila nagtuturo kung saan sila lumalakad, sa laman o sa espiritu. Dahil ang lakad ng laman ay yun, nandoon pa rin sa mga bisyo, minsan sa mga dating gawain. Pero kung sa spiritual ka na, doon ka na talaga sa Diyos. Hindi ka na gumagawa ng mga bisyo na dati mong ginagawa kahit pa mga bisyong sinabing hindi, yung bang hindi crime scene, baga kung sa tao pa. Baga mababaw na bisyo lang. Pero ayaw pa rin ng Diyos na ating isanay sa mga ganong pag-uugali.
Sa pagkakaalam ko talaga 'pag ang tao ay nasa nasa espiritu na, totoong totoong ano siya, yung talagang yung kalooban niya ay totoong espiritu na ang gumagana o nag-aagiya. Yung Holy Spirit na po talagang nag-aagiya. Yung mga bisyo-bisyo, yung mga konti lang inom o mga sugal, sigarilyo, hindi na 'yan magagawa mga kaibigan, eh. Meron na siya talagang yung bang konsensya, nakokonsensya ba? May nakokonsensya talaga ang tao kung totoo talaga siya 'no, na may espiritu. Ang espiritu 'yan po ay regalo po talaga 'yan sa atin mga kaibigan. Kaya para sa akin 'yan po sa akin po mga kaibigan, 'yan po ang ating gantimpala habang nandito pa tayo. Kaya nga kahit tao tayo na nabubuhay dito sa mundo, kung tayo ay totoong